Nagsimula ang palabas sa isang lalaki na nag-uumpisa pa lamang sa kanyang political career, at sa panahong iyon ay walang nakakakilala sa kanya. Minahal siya ng babaeng ito o sa halip ay siya mismo ang naghabol. Galing siya sa isang napakayamang pamilya at ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng isang kumpanya na tinatawag na JB. Hindi inaprubahan ng ama ang kasal ngunit ipinaglaban niya ang kanyang pag-ibig at pinakasalan ang politician. Noon, parang isang premyo sa kanya ang lalaki. Gayunpaman, niloko siya nito sa isang aktres na nabuntis. Umalis ang aktres bago sila makapagpakasal at sinabi sa kanyang anak ang ibang pangalan ng lalaki. Nang maglaon, ibinalik ng ina ang bata sa politician. Malugod niyang tinanggap ang kanyang mag-ina dahil mahal pa rin niya ang aktres at nanirahan ng lihim kasama sila habang walang alam ang kanyang asawa. Natuklasan ng kanyang asawa ang kanyang pakikipagrelasyon at mayroon na itong anak. Agad niyang binalaan ang aktres. Nagpa siya ang aktres na tumakas papunta sa Amerika kasama ang kanyang anak at hiniling kay Sejong na sumama sa kanila. Subalit tumanggi ang lalaki dahil mas mahalaga ang kanyang political career. Nangako si Sejong na pupunta siya sa bahay ng aktres kaya naghintay ito gaya ng dati ngunit hindi siya dumating. Maraming nainom ang aktres noong araw na iyon at ikinalungkot ng kanyang anak na nakikitang ganoon ang kanyang ina. Dahil sa pagiging inosente ng bata, binigyan siya ng ilang pampatulog at sinasabing gigisingin siya kapag dumating ang kanyang ama. Kinuha ng ina ang pills at pumasok sa kwarto. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig ang anak ng mga ingay mula sa silid ng kanyang ina. Pumasok ang bata at nakita ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig, at ang mga pills ay nakakalat sa kanyang tabi. Sa takot ng bata, lumingon siya para humingi ng tulong ngunit nasilaw siya sa pamamagitan ng flashlight. Tinakpan ng isang tao ang kanyang ilong dahilan para mawalan siya ng malay. Nang ang bata ay nagkamalay, kasama niya ang sekretarya ni Eugene upang ihatid siya sa airport. Nagsinungaling din ang sekretarya na makikita niya ang kanyang ama, sa halip ay ipinadala ang bata sa Espanya kung saan siya ay lumaki sa isang simbahan na malayo sa lahat. Kung may makakaalam na ang kanyang ama na isang kilalang politiko ay may anak sa labas, masisira ang kanyang karera. Siya ay nanirahan sa Espanya at laging umaasa na makita ang kanyang ama at naniniwalang ililigtas siya nito. Sa kalaunan, nakatakas si Ana sa simbahan upang hanapin ang ama ngunit hinabol siya tulad ng dati. Tumakbo siya sa subway kung saan nakabangga niya ang isang Koreanong lalaki na nagngangalang Jeha. Nakiusap ito sa lalaki na tulungan siya sa pangakong gagantimpalaan ito ng kanyang ama. Hindi siya pinansin ng lalaki at sa halip ay naglakad palayo. Ngunit nang maglaon, nang makita niyang talagang hinahabol ng mga tao ang babae, nagpa siya si Jeha na tumulong at nilabanan ng isa sa kanila. Tumakbo ang babae palabas, at nang paalis na si Jeha ay nakita niya ang babae na hinuli at ikinulong sa isang sasakyan. Hindi na siya tumulong dahil ang nakahuli sa kanya ay isang pulis at ayaw niyang masangkot sa mga awtoridad. Nang maglaon, naglakbay si Jeha sa Korea at doon ay nagtatrabaho sa iba't ibang klaseng mga trabaho. Isang gabi, pinapunta siya sa isang gusali para ayusin ang isang karatula. Habang nagtatrabaho ay nakita niya sa bintana ang isang lalaki na may kasamang babae, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Ang lalaki na ngayon ay isang kilalang politician at ang ama ni Ana ay nataranta. Nang mapansin niyang baka may nakakita sa kanya ay sinabihan ng babae na isara ang mga kurtina. Ginawa naman ng babae ngunit pagkatapos ay bumagsak ang politician. Nilason siya ng babae at lumabas na katrabaho nito si Park na kanyang karibal sa politika sa darating na presidential election. Nagpadala ng pulis si Park para mahuli siya sa akto. Mula sa labas, pinagmamasdan ni Jeha ngunit hindi maintindihan ang nangyayari. Ang talagang nakatawag ng pansin sa kanya ay sinaktan nila ang matandang babae na tumulong sa kanya kanina. Hindi niya ito matiis kaya binasag niya ang bintana para ipagtanggol ang matanda. Nilabanan niya ang lahat hanggang sa dumating ang security ng politician upang siya ay iligtas mula sa iskandalo, habang sinagip naman ni Jeha ang matandang babae. Pagkatapos nito, bumalik siya sa isang nayon upang manirahan kasama ang matandang mag-asawa na matagal nang nawalan ng anak. Hinayaan siyang manatili bilang kanilang kasama. Napakabait at sumusuporta ang mga ito sa kanya. Samantala, ang asawa ng politician na si Eugene ay nag-shoot ng video ng isang programa. Ipinagmamalaki ng babae kung gaano kadakila ang kanyang relasyon sa kanyang asawa.
Nang marinig niya ang balita tungkol sa pambababae nito ay hindi siya nagulat, ngunit nagalit ito tungkol sa pagtataksil niya sa 500 beses. Lalo siyang nabalisa nang nalaman niyang may nakakita sa mukha ng kanyang asawa. Sinigawan niya ang kanyang team na nagtatrabaho sa isang makapangyarihang kumpanya ng insurance sa Korea na tinatawag na JSS. Ang direktor ng kumpanya ay labis na natakot sa kanya, kaya naman ay agad na nagpadala ng mga tao upang patayin si Jeha. Ngunit madali silang natalo at pagkatapos ay tumakas. Nang makita ng assistant ang surveillance footage, nakilala niya si Jeha bilang isang taong sinanay niya sa mga special forces at siya ang pinakamahusay sa kanila. Hindi ito pinaniwalaan ng direktor hanggang sa nakita niyang ganap na natalo ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay nagpa siya si Eugene na hawakan ang bagay na ito. Ipinadala niya ang isa sa kanyang pinakamahusay na tauhan sa bagong address ni Jeha kung saan siya nakatira kasama ang matandang mag-asawa. Itinali sila ng lalaki para umamin kung nasaan si Jeha. Dumating ito at nagawang talunin ng lalaki. Itinali niya ang lalaki upang paaminin kung sino ang nag-utos sa kanya. Sa huli ay natuklasan din niya ang lahat. Pagkatapos, sa kalaunan ay bigla na lang siyang kasama ng grupo ngunit wala siyang pakialam. Nang subukan ng grupo na guluhin siya ay madali niyang tinalo ang lahat. Sa puntong iyon, nagpa siya ang trainer na italaga siya sa isang trabaho na walang gaanong teamwork upang maiwasan ang mas maraming issue. Tinawag si Jeha bilang K2 at ipinadala siya sa Sector C kung saan ang lugar na tinutuluyan ng anak ng politician. Lumabas na kinuha pabalik ng kanyang asawang si Eugene ang anak na babae mula sa Espanya upang maiwasan ang kanyang muling pagtakas at upang panatilihing nasa ilalim ng kanyang pagbabantay. Kung susubukan ni Sejun na iwanan siya, maaari niyang gamitin ang anak na babae para ma-pressure ang politician. Si Sejun ay natakot sa kanyang asawa dahil pagkatapos mamatay ang aktres na ina ng kanyang anak ay nakipagkasundo ito kay Eugene upang protektahan ang kanyang anak na babae. Bilang kapalit, nangako ang politician na susundin ang kanilang plano na marating ang Blue House, ang South Korean Presidential Office. Ngunit kamakailan lamang ay napagod ang politician sa pagkontrol sa kanya ng asawa, kaya't ibinalik ni Eugene si Anna sa Korea upang panatilihin ito sa linya. Nang malaman ni Sejun na ang kanyang anak na babae ay nananatili sa bahay, natakot siyang makipag-usap. Ito ay baka malaman ni Eugene na posibleng magdulot ng higit na kaguluhan. Kaya nagpa siya si Sejun na huwag nang pansinin ang kanyang presensya. Iniwan ng kaawa-awang anak na manirahan ng mag-isa sa bahay. Pagdating ni K2 doon, nakita siya ni Anna mula sa silid at nakilala siya bilang ang lalaking tumulong sa kanya sa Espanya. Ipinaliwanag nila kay K2 kung paano gumagana ang mga bagay doon. Sinabi nila kay K2, ako ang anak ng politician na natatakot sa mga flashlight at hindi ako direktang nakikipag-ugnayan sa kanila. Kaya naman ay ginugol nila ang kanilang araw habang ako ay nananatili sa aking silid, lumalabas lamang sa gabi upang maligo. Iyon ay kapag lilinisin nila ang aking silid at tingnan kung mayroon akong itinago. Pagkatapos, bawat tao ay babalik sa kanilang mga silid dahil iyon ang oras na gusto kong maglakad-lakad sa bahay at kumain. Isang gabi, pinanood ako ni K2 sa mga kamera habang papalabas ako mula sa aking silid. Natuklasan niyang ako ay nakakakilig, lalo na nang nakita niya na hindi ko gusto ang pagkain at nais kong magluto ng noodles. Sinimulan niyang bigyang pansin ang aking bawat galaw, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko magawang lutuin ang noodles dahil sarado ang gas. Sumama ang loob niya para sa akin nang bumalik ako sa aking silid na masama ang loob at natulog. Pagkatapos, may narinig siyang ingay sa bubong at inakala niyang may nanghihimasok. Tinawagan niya ang babaeng magtatanggol sana sa akin pero mahimbing ang tulog nito. Kaya naman ay nagpas siyang suriin ito at umakyat sa bubong kung saan nakita niya akong nakaupo at nagpapakain ng pusa. Umiiyak ako dahil hindi dumating ang aking ama para batiin ako at talagang naantig ang kanyang puso. Lalo niya akong hinangaan nang makita niya kung gaano ako kadaling bumaba mula sa bubong at bumalik sa aking silid nang walang nakakapansin. Noong sandaling iyon, ang aking ama ay nasa isang party kasama ang kanyang asawa. Siyempre nakikipaglandian siya sa ibang babae, at pinagmamasdan ko siya sa buong panahon. Hindi lang iyon, habang paalis na sila ay hinayaan niyang mag-isang umuwi ang kanyang asawa para makipagkita sa isa sa kanyang mga babae. Sinabi niya sa kanyang asawa, alam mo,
Ikaw ay talagang isang mabuting asawa sa pagtulong sa akin, at pagkatapos ay umalis na nagpapanggap sa harap ng lahat kung gaano niya ito kamahal. Umalis ang babae na may luha sa kanyang mga mata at halos hindi maitago. Kinabukasan, nalaman ni Eugene na namatay na ang kanyang tiyahin. Ang tiyahin niya ang tanging miyembro ng pamilya na kumakausap pa rin sa kanya at mahal niya ito. Pumunta siya sa libing kasama ang kanyang asawa, ngunit hindi pinayagan ng gwardya doon ang lahat ng kanyang mga bodyguard na makapasok. Isa lamang at ang kanyang driver ang pinahihintulutan. Kaya si Kato ang naatasan na kumilos bilang driver at pinuno. Pagdating sa loob, napansin ni Eugene na siya at ang iba pa niyang pamilya ay dinadala sa isang restricted area. Dahil hindi ito mapalagay ay binigyan ni Kato ng panulat at sinabing, pindutin mo ito minsan kapag ikaw ay nasa panganib. Maririnig ko kung ano ang nangyayari at mauunawaan ang sitwasyon. Kung gusto mong makialam ako, pindutin ito ng 2 beses. Kinuha niya ang panulat at pumasok sa silid kung saan tinipon ang lahat para basahin ang Will of Testament ng kanyang tiyahin. Ipinaubaya sa kanya ng tiyahin ang lahat ng mga share nito sa kumpanya. Ang asawa ng kanyang tiyahin ay nagprotesta, at hindi lamang iyon kundi ang kanyang kapatid sa ama na si Songwon ay nakipagtalo na nagsasabing, hindi mo kailangan ang mga share, manatili ka sa trabaho ng iyong asawa at ipaubaya ang negosyo ng pamilya sa amin. Nag-alok ang kanyang tiyuhin na bilhin ang mga share mula sa kanya sa 3 beses na halaga. Agad namang pumayag ang kanyang asawa dahil ang pera ay makakatulong sa kanya na maging presidente. Naiinis si Eugene na tumingin sa kanyang asawa dahil sa napakadaling pagbebenta nito sa kanya at pinindot niya ng 1 beses ang panulat. Sa puntong iyon, si Kato ay nakikinig sa usapan ngunit biglang nawalan ng koneksyon sa panulat. Nagsimula siyang magtaka kung talagang mabibili ng pera ang babaeng ito. Alam niyang ang mga share ay kumakatawan sa kapangyarihan na higit pa sa pera. Hinihikayat ni Sejun ang pagbebenta sa share upang pumayag si Eugene. Naramdaman ni Kato na pinipilit si Eugene na pumasok sa deal, kaya pumunta siya sa silid kung saan may nakita siyang mga bantay sa labas at nakalak ang pinto mula sa loob. Batid niyang hawak si Eugene ng mga ito hanggang sa pumayag itong magbenta. Nilabanan niya ang lahat ng mga gwardya sa labas at sinunog ang isang bagay upang matrigger ang fire alarm. Nang tumunog ang alarma, nataranta ang lahat at binuksan ang mga pinto. Nagmamadaling lumabas ang lahat sa pag-aakalang may totoong apoy ngunit si Eugene ay nakatayo at tulala sa silid, nagulat ito sa pagtataksil ng pamilya. Kalmado lamang si Kato at pinayungan ang babae habang palabas sa gusali. Ipinatong ang isang kamay sa likod niya habang naglalakad sila palabas. Nakabaluktot ang katawan ni Eugene ngunit sinabi ni Kato, tumindig ka, nanunood ang mga kaaway mo. Sumunod ang babae at lumabas mula sa gusali na may pagmamalaki. Pagkatapos, sinabihan niya ang kanyang asawa na huwag sumakay sa parehong kotse dahil pinaparusahan niya ito sa kanyang ginawa. Habang nasa loob ng sasakyan, napagtanto niyang hindi niya napindot ang panulat ng 2 beses, kung paano nalaman ni Kato na siya ay nasa panganib kaya mas lalong natakot dito, kaya binalaan niya na huwag nang kumilos na mag-isa. Baliwala ito kay Kato ngunit sinabi na lang niyang okay para pakalmahin si Eugene. Dinala si Kato sa headquarters ng security company at naglakad kasama ang direktor. Narinig ng isa sa mga trainer doon ang isang babaeng doktor habang pinag-uusapan ang tungkol sa kung gaano kalakas si Kato, kaya naman ay gusto nitong magpakitang gilas sa harap ng doktor. Hinamon niya si Kato para siya ay labanan habang pinapanood ng doktor, sa pag-aakalang mapapahanga niya ito. Ngunit sa halip ay sumugod ang doktor para ihinto ang laban, tinamaan niya ang trainer para pakawalan si Kato. Napagtanto ng trainer na walang pag-asa. Bumalik si Kato sa bahay ni Ana at inihanda ang lahat ng kailangan para sa kanyang noodles. Nang gabing iyon, paglabas niya sa shower ay handa na ang kanyang noodles at siya ay tuwang-tuwa. Masaya rin si Kato habang pinapanood ang dalaga na natutuwa. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa kumpanya na humihiling sa kanya na pumunta sa ika-9 na palapag ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Nagpadala sila ng kotse para sa kanya at tinatrato siya na parang isang maharlika. Pumasok siya sa elevator at pinindot ang siyam, ngunit sa kanyang pagtataka ay dinala siya nito pababa sa halip na pataas. Nang bumukas ang pinto ay mas nagulat siya sa kanyang nakita. Pumasok siya at nakita niya doon si Eugene kasama ang director at assistant nito. Pinag-uusapan nila kung paano nila pupuksain ang kanilang mga kaaway.
Namangha si K2 sa lugar. Pagkatapos ng pagpupulong, inilibot siya sa paligid habang nagpapaliwanag si Eugene na pinapatakbo niya ang lugar at ito ay mas malakas kaysa sa intelligence agency. Nang nagtanong si K2 kung bakit siya dinala doon, tugon niya, "Gusto kong marinig ang iyong kwento. Nasa iisang bangka na tayo ngayon at pareho tayo ng target." Kaya naman ay ibinunyag ni K2 sa kanya ang tungkol kay Rania at ang kanilang kwento ng pag-ibig, at kung paano pinatay ni Park ang kanyang kasintahan sa pamamagitan ng mga tauhan, at kung paano nila siya na frame up para sa pagpatay ngunit si K2 ay nakatakas. Pinayagan siya ni Eugene na gamitin ang kanyang salamin, isang napakatalino na AI system na nilikha niya na puno ng hindi kapanipaniwalang impormasyon. Tinanong ito ni K2 tungkol sa nangyari noong araw ng pagkamatay ni Rania. Ang AI ay nagsiwalat na si Rania ay nagsalin ng isang kritikal na pag-uusap tungkol sa mga sandata sa politika at iyon ang dahilan kung bakit siya pinatay. Nang marinig ito ni Eugene ay sinabi niyang, "Wow, kasama rin pala siya sa mga sandata." Tumingin si K2 sa kanya at agad niyang sinabi, "Hindi ko sinabing wow dahil maganda, ang ibig kong sabihin ay mapanganib." Buong gabi na nagtatanong si K2 sa AI at pagsapit ng umaga ay umuwi na siya. Doon, sinabi sa kanya na maagang umalis si G4, ang babae na dapat ay nagpoprotekta kay Ana. Ngunit pagpasok niya sa bahay ay natagpuan niya si G4 na tulog at si Ana ay nawawala. Nagkaroon ng kaguluhan habang siya ay hinahanap. Hanggang sa nasubaybayan nila ang kanyang lokasyon gamit ang credit card ni G4. Ginamit niya ito para sumakay ng taxi papunta sa dati niyang lugar kung saan nakatira ang kanyang ina. Bumisita siya sa isang photo studio kung saan nakilala siya ng photographer. Sinabi sa kanya na nagtago ito ng larawan niya at ng kanyang ina. Sinabi rin ng photographer na ang huling pagpasok nila ay para kumuha ng mga litrato sa pasaporte para sa Amerika, kaya naman ay lalo siyang naghinala sa pagkamatay ng kanyang ina. Kung ang kanyang ina ay nagbabalak na sumama sa kanya, bakit siya nagpakamatay? Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng photographer ang isa pang larawan na nagsiwalat na kasama nila ang kaibigan ng kanyang ina. Nagsimulang maghinala si Ana na maaaring may alam ang kaibigan kaya nagpa siya na hanapin ito hanggang sa natagpuan niya. Noong una, hindi siya nakilala, ngunit sa sandaling ipaalala ni Ana ang kanyang sarili, natakot ito at naalala ang ina ni Ana. Paulit-ulit niyang sinasabi na tumakas kasama ang kanyang anak dahil papatayin sila ni Eugene. Dito napagtanto ni Ana na ang kanyang madrasta ang nasa likod sa lahat ng ito. Narinig niya sa radyo ni G4 na ang iba ay darating at hinahanap siya. Mabilis siyang nagsuot ng damit ng isang madre at tumakas sa harap nila patungo sa simbahan kung saan naroroon ang kanyang ama. Nakatayo siya doon at naghihintay na makita siya nito. Nang makita siya, natakot ito at sinabi sa kanyang asawa, "Narito ang aking anak." Ikinagalit ito ni Eugene nang tumambad kaagad ito sa kanya, lalo na nang sinisikap na hulihin ni K2 at ng iba pa ngunit hindi sila makagalaw sa loob ng simbahan. Dali-daling umalis ang dalaga kasama ang iba pang mga madre. Hinabol sila ni K2 ngunit nakitang wala na siya. Ngunit si Ana ay nag-iwan ng isang tala para sa kanyang ama, sinasabi na siya ay nawala at hinihiling na pumunta at kunin siya. Nang nabasa ni Sejun ang tala, hindi niya naintindihan ang ibig nitong sabihin. Dahil nasa tabi niya ang kanyang asawa, natakot ito at sinabihan silang hanapin si Ana dahil wala talaga siyang pakialam. Kaya naman ay hinanap nila ito at nalaman ang kanyang lokasyon. Siya ay nasa Garden of Dreams. Naghanda ang buong grupo para pumunta doon. Sinabihan sila ni K2 na dahan-dahan silang kumilos para hindi matakot si Ana, at sinabing lalapitan muna niya ito at pumayag naman sila. Kumuha siya ng ice cream at lumapit papunta kay Ana. Noong una, akala ni Ana ay ang kanyang ama ngunit nang nalaman niyang hindi ito ay nabigo siya. Gayunpaman, magiliw na inabot ni Jeha sa kanya ang ice cream. Tinanong ni Ana kung mula ito sa kanyang ama at tugon ni Jeha, "Yes dear, pinadala niya ako dito." Tinanggap niya ang ice cream at nagsimulang kumain. Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano niya kamahal ang lugar na iyon dahil pumupunta siya doon kasama ang kanyang ama at ina. Naantig si Jeha pero biglang nawalan ng malay ang dalaga kaya naman ay agad siyang humingi ng tulong. Nang nakipag-ugnayan sila sa kanyang tahanan, nalaman nilang mayroon siyang matinding strawberry allergy. Naguguluhan si Jeha kung bakit ito kinain ni Ana. Agad niyang sinubukang iligtas ang dalaga kaya tumawag ng ambalansya.
Tumanggi ang grupo dahil magdudulot ng eksena ang ambalansya kaya napagpasyahan nilang pinakamahusay na dalhin si Ana kaagad sa kumpanya. Ginawa nila at tuluyang nahumaling si Jeha sa dalaga. Ang lalong nagpabaliw sa kanya ay nang nagising si Ana at kinukot siya ni Eugene, sinasabing walang pakialam sa kanya ang kanyang ama. Hindi na matiis ni Jeha kaya humakbang para ipagtanggol ang dalaga. Ikinagulat ni Eugene ang ipinakitang pag-aalala ni Jeha para kay Ana ngunit walang imik itong umalis. Nangako si Jeha kay Ana na dadalhin niya doon ang kanyang ama. Kalaunan, sinunod niya ang kanyang instinct at may nakita siyang mga kahina-hinalang tao sa karamihan. Nang salakayin niya ang isa sa kanila, napagtanto niyang kasamahan nila ito ngunit bigla siyang itinulak. Sinabihan siyang tumahimik at pagkatapos ay binato ng itlog si Sejun. Hindi maintindihan ni Jeha ang nangyayari ngunit mahinahong tinanggap ito ng politician na nagsasabing iginagalang niya ang mga salungat na opinyon. Ang lahat ng ito ay isang pagpapanggap lamang, malilimang politiko ngunit nahalata ni Jeha ang pekeng pagganap. Ipinatawag ng politician si Jeha sa kanyang dressing room at pagkatapos ay sinabi sa babae na maligo at dapat itong sumama sa kanya. Siya ay sabik na sumang-ayon, ngunit binigyan ito ng syringe ng isa sa mga miyembro ng grupo para sa pagpaplanong patahimikin ang politician. Subalit nahuli ito ni Jeha bago pa maisagawa. May pagkasuklam na nakatingin sa babae at ipinaliwanag na nagtatrabaho ang babae para kay Park, ang katunggali ni Sejun sa halalan at sinusubukang bitagin sa isang iskandalo. Tulad ng dati, nagpadala si Park ng mga pulis para arestuhin siya, ngunit tinulungan ni Jeha si Sejun na makatakas at nagpapasalamat ang politician. Sinabi niya kay Jeha na siya ay tunay na espesyal tulad ng sinabi ng kanyang asawa na si Eugene. Sinamantala ni Jeha ang pagkakataon at hiniling sa politician na bigyan siya ng pabor, at sinabing makipagkita ito sa kanyang anak. Ngunit tumanggi si Sejun, sinabing papatayin siya ng kanyang asawa kapag nalaman niyang binisita nito ang kanyang anak o nagpakita ng interes sa kanya. Hindi ito pinansin ni Jeha at dinala pa rin siya doon. Ipinangako ng politician na kung ginagawa ni Jeha ang lahat ng ito para sa kanyang anak na babae ay mapoprotektahan niya ito. Nang pumasok ang politician, hindi makapaniwala si Ana at agad na niyakap ang ama at hiniling na iligtas siya mula kay Eugene na siyang pumatay sa kanyang ina. Pinagmamasdan sila ni Eugene at alam ito ng kanyang ama, kaya patuloy na sinasabi ni Sejun sa kanyang anak na imahinasyon lamang nito ang mga bagay-bagay. Nagulat si Ana at lumaki ang paghamak sa ama dahil dito. Gustong manlupaypay ni Sejun ngunit dahil alam niyang nanonood ang asawa, nagkunwari siyang walang pakialam at umalis. Nang makita ito ni Eugene, naisip niyang seryoso si Sejun at natatawa. Napagtanto na napili niya ang tamang lalaki na makakasama niya sa buhay. Matapos makipagkita si Ana sa kanyang ama ay naiwang tulala, kahit na sinabi sa kanya na uuwi siya sa bahay ay hindi siya tumugon. Sinabi ni Jeha na iwasan ito dahil itinataya ng lahat ang kanilang buhay para lamang sa kanya. Hindi rin siya pinansin kaya sinabi niya kay Ana na hindi ito karapat-dapat sa kanyang ipinangako sa ama. Ang salitang ito ang pumukaw sa pag-usisa ni Ana kaya patuloy na tinatanong si Jeha tungkol dito habang pauwi. Nainis si Jeha sa kanyang pangungulit kaya sa wakas ay isiniwalat niya na nangako siya sa kanyang ama na poprotektahan siya. Hindi naniniwala ang dalaga sa kanya dahil kumbinsido siyang hindi mabuting tao ang kanyang ama. Naunawaan ito ni Jeha ngunit sinabi kay Ana na hindi pa rin niya alam ang buong katotohanan. Pagdating nila, matapos buksan ni Jeha ang pinto ng kotse para kay Ana ay may nagtangkang kunan siya ng litrato. Hinabol ni Jeha ang lalaki hanggang sa nahuli, ngunit humingi ng tawad ang lalaki at sinabing nandoon lamang siya para kumuha ng larawan ng anghel. Nang makatakas si Ana sa Espanya ay hindi sinasadyang tumayo siya sa harap ng isang sikat na fashion designer na nabighani sa kanya. Kinuhanan siya ng larawan at ibinahagi ito sa online na tinutukoy siya bilang anghel, at siya ay sumikat mula noon. Nakita ito ni Jeha bilang pagkakataon para mas lalong maprotektahan si Ana. Sinabi niya sa lalaki na i-publish ang larawan sa lahat ng dako kasama ang kanyang lokasyon. Hindi nagtagal, nagtipon ng mga tao at media sa labas ng bahay. Nang nabalitaan ito ni Eugene, agad niyang inutusan ang kanyang puwersa na paalisin si Ana dahil mas madali ito kaysa ipaalam sa publiko kung sino talaga siya. Nagawa ni Jeha sa tulong ni G4 na protektahan si Ana mula sa lahat ng mga asasin na nagtatangkang pumatay sa kanya. Sumenya si Jeha kay Ana para lumabas.
Isang babae ang unang lumabas para sabihin sa karamihan na si Ana ay natatakot sa mga flash ng camera kaya dapat nilang patayin ito. Pinatay ng lahat ang flash ng kanilang mga camera at matapos ito ay lumabas si Ana. Binanggit niya ang pangalan ng kanyang ina at ang lahat ay namangha sa kanilang pagkakahawig dahil ang kanyang ina ay isang sikat na artista na kilala sa kanyang kagandahan. Nang tanungin nila si Ana tungkol sa kanyang ama ay aktong dumating si Eugene. Malapit na itong manlumo ngunit agad na nagsinungaling si Ana at ibinigay ang ibang pangalan ng lalaki kung saan ito ang kanyang nakarehistrong ama. Upang maabala ang lahat, ibinalik ng mga tauhan ni Eugene ang flash ng camera at ang takot na si Ana ay napaluhod sa lupa. Tumakbo si Eugene sa kanya at nagkunwaring labis na nagmamalasakit na nagsasabing si Ana ay para na rin niyang sariling anak. Pagkatapos ay pinagalitan niya ang lahat sa paligid niya. Nang maglaon, sinabi ni Jeha kay Eugene na ito ay ang kanyang plano sa lahat ng sandali. Sa mahinahong pagwawalang bahala ay tinanong ni Eugene kung bakit niya ito ginawa. Tugon ni Jeha na ito ay mas mabuti kaysa ipapatay ni Eugene si Ana sa harap ng lahat. Tugon ni Eugene, alam mo na kaya ko pa siyang patayin bukas kung nanaisin ko. Lumakad siya palayo na halos maluha, napagtanto na si Jeha ay nasa panig na ngayon ni Ana at hindi sa kanya. Nang gabing iyon, nasa rooftop si Ana tulad ng dati at tila babagsak na. Sumugod si Jeha para iligtas ang dalaga ngunit sa halip ay napahiya siya. Tinawanan ito ni Ana at pagkatapos ay hiniling na manatili sa kanya kahit sandali. Napag-usapan nila ang araw na namatay ang kanyang ina at ibinunyag ni Ana na paniniwala niya ay siya mismo ang pumatay sa kanyang ina dahil binigyan niya ito ng pills na binanggit sa ulat bilang sanhi ng kamatayan. Inaliw siya ni Jeha na sinabing bata lamang siya noon at hindi dapat sisihin ang sarili. Kinabukasan, nagulat ang lahat nang makitang iba ang kinikilos ni Ana sa bahay. Gusto niyang sabay silang mag-almusal at ikinatuwa nilang lahat lalo na si Miran. Sinabi pa ni Ana kay Miran na batid niyang gusto na nitong lumipat sa ibang lugar at pagod nang magtrabaho doon. Kaya naman ay kakausapin niya ang security company tungkol dito. Ngunit ginambala ito ng isa pang bodyguard sa pagsasabi kay Ana na hinding-hindi mangyayari iyon dahil ang sino mang nakakakilala sa kanya at sa kanyang tunay na pagkatao ay maglalaho pagkatapos manalo ang kanyang ama sa pagkapangulo. Nagulat si Ana at nakonsensya na mangyayari ito sa kanila dahil sa kanya. Dahil dito ay lalo niyang kinaiinisan ang kanyang madrasta. Nang maglaon, kinumpronta ni Jeha si Eugene at inakusahan siya na pumanig kay Ana laban sa kanya. Binatikos din niya si Eugene sa pagsasabing wala siyang pinagkaiba kay Park na pumapatay ng mga inosenteng tao para lamang makamit ang kanyang mga layunin. Itinuring ni Eugene na hindi naman inosente si Ana pero hindi raw ito mahalaga, dapat ang focus nila ngayon ay ang plano nila laban kay Park. Ibinunyag ni Eugene na plano niyang sirain ang reputasyon ni Park para hindi makakasama sa darating na halalan. Galit na tanong ni Jeha, nagbibiro ka ba tungkol sa politika? Hindi iyon ang aking alalahanin. Ipinaliwanag ni Eugene na kung masisira nila ang reputasyon ni Park ay mas epektibo ito kaysa sa pagpatay mismo sa kanya, kung saan gagawin lamang siyang martir. Nag-aatubiling pumayag si Jeha at umalis kasama si Eugene. Sa kanilang paglabas, nakasalubong nila si Ana na pumunta sa kumpanya para makipagkita sa doktor. Pinalibutan siya sa lugar at mukhang nag-enjoy siya lalo na nang dumating ang kapatid sa ama ni Eugene na si Songwon. Sinabihan niya si Ana na papanig ito sa kanya laban sa kapatid niyang si Eugene. Kalaunan sa dalampasigan, nang nakita ni Ana si Miran at ang isa pang bodyguard na naging malapit sa isa't isa at naghahabulan, hiniling ni Jeha kay Ana na gawin din nila ang ginagawa ng dalawa. Noong una ay tumanggi si Jeha at sinabing ito ay pambata lamang. Ngunit ilang sandali pa ay nauwi din sa habulan. Nagsimulang magtaka si Songwon na medyo naiiba at naghinala na marahil ay gusto nila ang isa't isa. Kalaunan ng gabing iyon, para mas maging ligtas si Ana, binigyan ni Jeha ng radyo para makausap ang dalaga. Tinatawagan ng dalaga si Jeha hanggang sa ito ay makatulog pero gising pa rin si Ana. Kaya naman ay lumabas siya para tingnan si Jeha at nalaman niyang binabangungot ito. Pagkagising niya ay niyakap agad si Ana. Ngunit nang ganap na nagising si Jeha ay agad silang lumayo sa isa't isa at naging awkward ang usapan. Pinabalik niya si Ana sa kanyang silid at parehong hindi makatulog ang dalawa sa sobrang kilig. Kinaumagahan, hiniling ng dalaga kay Miran na make-upan siya at pagkatapos ay nagpadala ng larawan kay Jeha.
Nagulat ang binata sa bagong hitsura ng dalaga at mas lalong nabigla sa sinabing, "Akin ka na ngayon." Hindi maintindihan ng binata ang nangyayari at tinawanan lamang si Ana. Nang maglaon, sumama sila kay Eugene para mag-shoot ng isang show sa TV. Nagulat ang babae nang tanungin siya ng host tungkol kay Ana at sa relasyon nito sa kanya. Nagsinungaling siya at sinabing si Ana ay anak ng kanyang kaibigan na pinalaki niya pagkatapos mamatay ang kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi ng host, "Dahil pamilya na kayo ngayon, may surpresa kami para sa inyo." Pumasok si Ana sa studio at agad na nabalot ng kahihiyan si Eugene. Nag-alala si Jeha para kay Ana, napagtanto na hindi ito pinoprotektahan ni Songwon ngunit ginagamit siya bilang sandata laban sa kanyang kapatid sa ama na si Eugene. Nang magsalita si Ana at sinabing pinaghihinalaan niyang pinatay ang kanyang ina, nabaliktad muli ang lahat ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ng show, si Ana ay mayroon pang ibang shoot at nanatili si Jeha upang samahan ang dalaga. Samantala, ang kanyang madrasta na si Eugene ay punong-puno na sa mga nangyayari. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumunta sa lokasyon ng shooting at patayin sina Ana at Jeha. Pumunta sila doon ngunit naramdaman agad sila ni Jeha at pinatakas si Ana sa pamamagitan ng kisame. Nilabanan niya ang grupo ngunit nang nakita siya ni Ana na nakikipaglaban sa maraming hitman ay napilitan siyang bumaba. Tinulungan niya si Jeha ngunit pagkatapos ay hinabol siya ng ilang mga hitman. Sumunod naman si Jeha at ipinagtanggol si Ana sa lahat. Muntik nang mamatay si Jeha mula sa gas na ginamit ng mga hitman sa lugar na iyon, pero sakto namang binigyan siya ni Ana ng oxygen device. Nang si Jeha ay naka-recover, iniuwi niya ang dalaga. Tapos ay galit niyang hinarap si Eugene. Natagpuan niya ito at ang iba pa na nagpaplanong patayin si Park sa gabing iyon. Sinabi ni Eugene kay Jeha na hindi na siya makakabalik ng buhay mula sa misyon. Pumayag si Jeha pero may dalawang kondisyon. Una, kung papatayin nila si Park ay dapat patayin din ang sekretarya. Pumayag ang sekretarya at sinabing, "Patayin mo muna si Park at ihahandog ko ang sarili kong ulo." Ang kanyang pangalawang kondisyon ay dapat panatilihing ligtas si Ana. Pumayag si Eugene sa mga kondisyon ngunit dismayado na kahit sa kamatayan ay priority pa rin ni Jeha si Ana. Bago siya umalis, tiniyak niya kay Eugene na matagal na niyang isinara ang account na ginagamit niya para siya ay i-blackmail. Kalaunan, tinawagan siya ni Ana nang malaman ang tungkol sa kanyang misyon. Umiyak ang dalaga habang hinihiling kay Jeha na dalhin ang kanyang paboritong pagkain sa gabing iyon, at nangako naman ang binata na gagawin niya ito. Pagkatapos ay sumama siya sa iba patungo sa bahay ni Park. Noong una ay nagkunwari silang mga gwardya ni Park ngunit agad silang nahuli. Nagawa ni K2 na makatakas kasama ang team leader at pareho nilang pinagbabaril ang mga tauhan ni Park. Nang naging magulo ang sitwasyon, umatras si Park papunta sa kanyang sekretong silid at nagkulong sa loob ngunit nagawa ni K2 na makapasok bago tuluyang magsarado ang pinto. Natagpuan niya si Park habang takot na mapatay at tinawagan si Eugene na nagpapahiwatig na siya ay nag-iisa. Naunawaan ni Eugene na hindi magagawang patayin mismo ni K2 si Park kaya lumipat siya sa plan B. Bina-blackmail niya si Park para palayain ng mga tauhan nito ang kanyang asawang nakakulong ngayon. Pumayag naman si Park at agad na pinalaya si Sejun. Inimbitahan din nila si Park na sumali sa kanilang partidong pampolitika, ang pinakamakapangyarihan sa bansa, at sinisigurado ang pagkapangulo ng kanyang asawa na si Sejun. Pagkatapos ay binantaan niya si Park na nagsasabing maaari niyang utusan na lang si Kito na patayin siya. Sa sobrang takot ni Park sa kanya at kay K2 ay inalok pa niya si K2 ng pera para palayain siya. Pumayag si K2 at tinanggap ang pera. Pagkatapos ay nakilala siya ni Park mula sa Iraq. Nanatiling kalmado si K2 at hiniling kay Park na utusan ang kanyang mga tauhan na hayaang umalis nang ligtas ang kanyang team. Pinalakad pa niya si Park sa harap ng mga tauhan niya para masigurado ang kanyang kaligtasan. Habang papaalis na sila, nagdalawang isip ang team leader na inutusan ng secretary para patayin si K2. Naaalala ang katapangan ni K2 sa loob kaya hindi nito magawa ang utos. Nakabalik ang buong team ng ligtas at magkakasama. Pagkatapos ay pinuntahan ni Jeha si Ana at sinalubong siya ng dalaga upang yakapin. Ang kanyang ama naman na pinalaya ay galit nang malaman na muntik na palang mapatay si Ana. Agad niyang sinampal ang kanyang asawa ngunit galit na inatake siya ni Eugene sa pamamagitan ng matapang na salita, tinawag siyang tanga dahil sa pagpapanggap niyang nagmamalasakit ito sa kanyang anak.
Noong minsan ay nagkaroon siya ng pagkakataon na tumakas kasama ang kanyang mag-ina upang mamuhay ng masaya ngunit mas pinili niyang manatili sa politika. Hinamak ni Eugene ang kanyang sarili dahil umibig siya sa isang lalaki na tulad niya. Pinupunto kung paano pinaglaruan ni Sejun ang kanyang emosyon buhat nang sila ay magkasintahan pa lamang, at hanggang sa ngayon ay alam niyang mahal pa rin siya nito at sinasamantala. Tahimik lang na nakatayo roon ang lalaki habang sinabi ni Eugene sa kanya, "Ang tamang sagot ay putulin ang kamay na ginamit mo laban sa akin, ngunit kakailanganin mo ito hanggang sa maging presidente ka kaya't palalagpasin ko ito ngayon, ngunit tandaan mo na kukunin ko ito sa kalaunan." Pagkatapos ng lahat ng ito, casual siyang nag-makeup, sumakay sa kanyang kotse at hinanap si Jeha. Natagpuan niya itong naghahapunan kasama si Ana at ang security team. Nang nakita niyang masaya si Jeha ay napanatag ang kanyang loob kaya umalis din siya. Nang bumalik si Jeha kay Ana, nilagyan niya ito ng face mask tulad ng iba pang team. Matapos makatulog ang lahat, ginamot ni Ana ang mga sugat ni Jeha at napuyat sila sa bubong tulad ng dati. Mas naging komportable ang binata sa dalaga kaysa dati. Kinuwento ang tungkol sa kanyang bangungot na minsan ay inakusahan siyang pumatay ng taong mahal niya. Inaliw siya ni Ana tulad ng ginawa ng binata para sa kanya, tinitiyak kay Jeha na hindi niya ito kasalanan, at marami na rin siyang pinagdaanan. Kinabukasan, pinuntahan ni Jeha si Eugene para kausapin tungkol sa kung ano ang sinabi ni Park. Samantala, sumama si Sungwon sa pagbisita ni Ana sa puntod ng kanyang ina. Doon, sinabi ni Sungwon kay Ana na narinig niya ang tungkol sa isang magnanakaw na nagsasabing siya ay nasa kanilang bahay noong gabing namatay ang kanyang ina. Nagmadali silang hanapin ang taong iyon at sinabi nito sa kanila na pumasok siya sa bahay noong gabing iyon para magnakaw ngunit nakita niyang pinatay ni Eugene ang kanyang ina. Kinumpirma nito ang hinala nila na pinatay ng kanyang madrasta ang kanyang ina. Planong harapin ni Ana ang kanyang madrasta sa harap ng lahat, sa pagkakataong ito ay determinadong ilantad ang kanyang sarili. Nagpasya si Ana na lumahok sa isang fashion show sa karangalan ng kanyang ina. Habang siya ay naghahanda, sinigurado niyang handa na rin si Jeha. Pagpasok niya sa show, namangha ang lahat sa kanyang presensya. Hanggang sa lumiwanag ang mga flashlight ng mga tauhan ni Sungwon at ito ay ikinagulat niya. Agad namang lumapit si Jeha para protektahan siya. Ang layunin ng planong ito ay upang makabuo ng ingay tungkol sa fashion show at palakasin ang katanyagan ni Ana. Sa ganoong paraan, kapag lumabas ang mga chismis tungkol sa kanyang ina ay mapapansin ito ng lahat. Kinabukasan, kumalat ang chismis sa kampo ni Eugene na nagsasabing si Ana ang kanyang tunay na anak. Ang produkto ng isang ipinagbabawal na relasyon. Sabi naman ng iba ay pinatay niya ang nanay ni Ana. May mga kung ano-anong nakakabaliw na kwento. Noong una, sinisikap ni Eugene na huwag itong pansinin. Nagpatuloy siya sa kanyang kawang gawa ngunit dinagsa ng mga reporter. Siya ay na-pressure hanggang sa nahimatay. Lumapit si Jeha sa kanya at sinabi na ginagawa ni Ana ang lahat ng ito dahil naniniwala siyang pinatay ni Eugene ang kanyang ina. Tinanong niya kung ito ba ay totoo at si Eugene ay umamin, "Ako ay magiging tapat sa iyo, hindi ko siya pinatay at wala akong inutusan pero alam ko kung sino ang gumawa." Nagulat siya at nagtanong, bakit niya pinaniwala ang kanyang asawa at ang kanyang anak na siya ang mamamatay tao. Maluhaluhang nagtapat si Eugene at sinabing, para matakot sila sa akin at manatili si Sejun sa akin dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Nang maglaon, kinuha siya ng kanyang asawa para sa pagtatanong na may kaugnayan sa pagpatay sa ina ni Ana, at nasiyahan siya tungkol dito. Napagtanto ni Eugene na pinagtaksilan siya ng lalaki, at pinagtaksilan din niya ito. Sa daan patungo sa investigasyon, nang tanungin ng mga reporter kung tunay niyang anak si Ana, tugon ni Eugene, "Oo, siya ay karaniwang anak ko dahil siya ay anak ng aking asawa." Siya ay napaluha at humingi ng paumanhin na nakakuha ng pampublikong simpatsya para sa pagtitiis sa pagtataksil ng kanyang asawa habang pinapalaki ang kanyang anak na babae. Dumating ang malaking twist nang nabunyag na ang sinasabing saksi na nagsasabing nakita niyang pinatay ni Eugene ang ina ni Ana ay nasa kulungan sa sandaling iyon. Kaya naman ang kanyang testimonya ay kasiraan ng puri, at si Eugene ang lumabas na tunay na nagwagi sa balangkas. Pinagtagpi-tagpi ni Sungwon, Ana, at Sejun. Siya ay lumabas na mukhang isang bayani, kasama ang publiko na pumapanig sa kanya. Pinilit din niya ang kanyang asawa na magsagawa ng press conference kung saan pinahiran niya ang ina ni Ana.
Sinabing nasangkot sila sa isa't isa bago pa niya nakilala ang kanyang asawa na si Eugene. Nang nabuntis ito ay nakakulong ito at nanganak sa Amerika na siyang nagparehistro kay Ana sa ilalim ng pangalan ng kanyang asawa. Laking gulat ni Ana nang malaman iyon, totoo ang mga pangyayari ngunit hindi sa bahagi ng pamba-blackmail ng kanyang ina sa kanyang ama. Sa wakas ay dumating ang kanyang ama sa kanyang tirahan dahil nangako ito na makikipagkita sa kanya. Humingi si Sejong ng paumanhin sa pagiging isang kakilakilabot na ama dahil sa hindi pagprotekta kay Ana at sa kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Ana na gumagawa lamang siya ng mga dahilan para sa kanyang asawa at isinakripisyo ang mga ito pabor sa kanyang karera sa politika, at mas pinapahalagahan pa rin ito kaysa sa kanila. Ipinahayag niya na mula sa sandaling iyon ay hindi na siya ang kanyang anak. Pagkatapos ay pumunta siya sa libingan ng kanyang ina upang umiyak, ngunit nakita niya doon si Eugene na nagsabi sa kanya na pareho silang nasira ng kanilang mga ama. Ipinahayag ni Eugene ang kanyang nais na si Ana ay ang kanyang tunay na anak na ikinagulat ni Ana. Ngunit sinabihan niya si Eugene na pabayaan na siya dahil plano niyang umalis ng bansa kasama si Jeha. Dahil nag-aalala si Eugene na baka iwanan ni Jeha ang lahat para kay Ana, sinikap niyang pukawin si Ana at sinabing, "Si Jeha, sweetheart, gumising ka, siya ay isang wanted. Kung hindi ko siya binigyan ng trabaho sa kumpanya ko ay nahuli na siya sa isang tawag lamang." Hindi siya makakaalis ng Korea ngayon dahil kailangan niyang ipaghiganti si Rania, ang kanyang tunay na minamahal. Nagulat si Ana dahil sa kakaunting alam niya tungkol kay Jeha. Pagkatapos ay umalis na matagumpay si Eugene dahil batid niyang epektibo ang kanyang plano. Samantala, papalapit na si K2 sa planong pabagsakin si Park. Si Park ay nagkaroon ng broker ng isang malilim na kasunduan sa armas sa Iraq. Kung ito ay malantad, ito ay makakasira sa kanya at sa lahat ng kasangkot kabilang si Sungwon. Inutusan ni Eugene si Jeha upang hanapin ang ebidensya para magamit nila ito sa pagbabanta sa kabilang partido. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Eugene, natuklasan ni Jeha na sa panahon ng deal ay may mga voluntaryong doktor na naruroon kabilang ang anak ng presidente na hindi ordinaryong doktor. Naghinala si Jeha na nasa kanya ang ebidensya patunay na makakapagprotekta sa kanyang ama sa sandaling umalis siya sa pwesto. Sinimulan itong sundan ni K2 na ginawang halata para magpanik ang anak at ilipat ang ebidensya ngunit hindi ito gumana. Kaya naman ay nag-iba ng taktika si K2, nagpanggap na mayroon na siyang ebidensya kung saan natakot ang doktor at napilitang gumawa ng hakbang. Naabutan ni K2 ang doktor ngunit hinahabol din ng mga tauhan ni Park ang ebidensya. Hindi katulad nila, ayaw patayin ni K2 ang lalaki. Nang mahuhulog na ang doktor, kinuha ni K2 ang ebidensya at hinila ito patungo sa kaligtasan, ngunit si K2 ay tinamaan ng bala sa pamamagitan ng mga tauhan ni Park. Sa kabutihang palad, ang team ni K2 ay nakarating sa akto. Nag-alala si Eugene nang nabalitaan ang nangyari kaya inutusan ang team para dalhin si Jeha sa Cloud9, ang pinakaligtas na lugar sa kanyang kumpanya. Bumaling na ang media kay K2, inakusahan siya sa pagtatangkang patayin ang anak ng presidente at nilusob nila ang kumpanya nito. Gagalugarin na sana nila ang lugar, ngunit nang nagising ang anak ng presidente ay sinabing iniligtas siya ni Jeha. At pagkatapos ay nag-aatubiling umalis ang mga awtoridad. Samantala, napagtanto ni Eugene na malamang ay nakuha ni Jeha ang ebidensya. Pagkatapos ng kanyang operasyon, lumabas si Eugene at nadatnan si Ana na nalulungkot at nagmamakaawa na makita si Jeha. Sinabi sa kanya ni Eugene, "Kung gusto mo siyang makita ay tawagin mo akong mama." Nakakatiyak siyang hindi ito gagawin ni Ana ngunit nagulat si Eugene nang tinawag siyang mama at nakiusap na makita si Jeha. Naantig ang babae kaya pinayagan niya si Ana na pumasok. Umiyak si Ana sa harap ni Jeha na walang malay, at nagpa siya na alang-alang sa kanya ay aalis ito sa bansa at hindi na magpapakita. Nang nagising si Jeha, ang una niyang tinanong sa salamin ay kung bumisita si Ana. Ipinakita sa kanya ng salamin ang video, at habang nagmamadaling pumasok si Eugene ay tuwang-tuwa siya nang makitang nagising si Jeha. Napagtanto niya na si Ana lamang ang kanyang inaalala. Tinanong ni Eugene si Jeha tungkol sa ebidensya ngunit malamig na tugon ni Jeha na hindi niya ito kinuha para sa kanya. Kinuha niya ito para protektahan si Ana mula sa kanya at upang protektahan ang kanyang sarili. Natigilan si Eugene at sinabi sa kanya na gawin ang gusto niya. Ang kanyang kahinaan ay napapansin ng direktor ng kumpanya. Nadama niya na ang damdamin ni Eugene para kay Jeha ang maglalagay sa kanilang lahat sa alanganin.
Nakipagsabuatan ng direktor kay Sungwon laban kay Eugene. Pinapasok ito sa kumpanya at maging sa Cloud9. Nagulat si Eugene nang nakita ang kapatid sa ama na may dalang bomba, at hinihiling na pirmahan ang kanyang mga bahagi at bigyan siya ng akses sa salamin. Nais din niyang ibigay ni Jae-ha ang ebidensya sa mga tauhan ni Park. Ibinunyag ni Jae-ha na nawala ang ebidensya nang siya ay pagbabarilin, ngunit alam niya kung nasaan ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang salamin na magbukas at pagkalabas niya ay magsasarado agad ang pinto. Pagkaalis ni Jae-ha ng ligtas, inutusan ni Eugene ang salamin na ihinto ang elevator. Ngayon, kung pasasabugin ni Sungwon ang bomba ay mamamatay silang dalawa. Pagkatapos, nakita ni Eugene ang anak ng direktor at ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng salamin at nagpadala ng mga tao sa Amerika upang patayin sila. Nag-aalok siya ng gantimpala para sa mabilis na pagkilos. Ang direktor ay lumuhod sa pagmamakaawa para sa buhay ng kanyang buong pamilya. Sinabihan siya ni Eugene na patunayan na siya ay tapat at walang pag-aalinlangan na sumunod ang direktor. Isinuko na niya ang kanyang sarili kaya itinigil ni Eugene ang planong pagpatay sa kanyang buong pamilya. Ang lahat ng ito ay nagaganap habang si Sungwon ay nagulat. Lalo siyang natigilan nang inalok ni Eugene ang mga tauhan ni Park ng $1,000,000 para siya ay patayin. Tinutukan agad siya ng baril, ngunit agad niyang sinabi na siya lamang ang may alam sa password upang i-defuse ang bomba. Kaya naman ay muling nagutos si Eugene na hayaan muna siya sandali. Sa puntong ito, nakuha ni Jae-ha ang ebidensya sa lugar kung saan niya ito itinago, ngunit may biglang humampas sa kanya. Mabuti na lamang ay tinulungan siya ng assistant ni Sejun. Nagkausap sila ni Sejun at hiningi sa kanya ang ebidensya, ngunit tumanggi si Jae-ha dahil gagamitin niya ito para protektahan ang kanyang anak at para patayin si Park. Sa huli, ibinigay din ni Jae-ha ang ebidensya at hiniling na isapubliko ang nilalaman nito upang mailigtas ang kanyang asawa. Tinawagan niya ito at nagtatanong kung dapat ba niyang sundin ang payo ni Jae-ha. Kinilig ang babae dahil si Jae-ha ay labis na nagmamalasakit, ngunit sinabi sa kanyang asawa na huwag munang ibunyag ang ebidensya para ito ay mapakinabangan laban kay Park at sa iba pa. Ang hindi nila alam ay dinukot ni Park si Anna mula sa airport at hawak na nila ngayon. Pinuntahan ito ni Jae-ha upang iligtas, ngunit nagawa ng kabilang partido na dalhin siya sa security company. Iniligtas siya ng iba pang mga tauhan ng kumpanya at tinulungan siya ng trainer na makatakas mula sa mga tauhan ni Park. Habang magkasama silang nagtatago sa dilim, naalala ni Anna na siya pala ang nanutok sa kanya ng flashlight noong gabi na namatay ang kanyang ina. Labis niya itong ikinagulat kaya tumakbo siya palayo at saktong dumating si Jae-ha para siya ay protektahan. Gayunpaman, hinimatay si Jae-ha dahil sa natamong tama ng bala. Agad na nakuha ni Anna ang doktor para asikasuhin si Jae-ha, at pagkatapos ay bumaba kasama ang sekretarya upang makita ang kanyang ama at si Eugene. Pagkapasok nila, binaril ni Sungwon sa paa ang sekretarya at agad na kinuha si Anna bilang hostage para makuha ang ebidensya mula sa kanila. Dumating doon ang ama ni Anna na dala ang flash drive at iniabot niya ito. Pagkatapos ay binaril din ni Sungwon si Eugene. Ilang sandali pa ay tumawag ang assistant ni Sejun at nagulat sa pagsisiwalat na ang bomba na dinala ni Sungwon ay hindi maaaring ma-deactivate matapos isa-aktibo. Kaya naman ay natigilan si Sungwon at nagsimulang makiusap kay Eugene na buksan ang elevator para siya ay makatakas. Ginawa niya ito, ngunit biglang hindi na gumana ang salamin dahil sinabotahe ni Park. Nagmadali si Sungwon para maghanap ng ibang daan, ngunit biglang dumating si Jae-ha sa tulong ng trainer upang iligtas si Anna. Muling kinuha ni Sungwon si Anna para maging hostage, pagkatapos ay nagpas siyang umakyat mag-isa at itinulak ang babae kay Jae-ha. Pagbalik nila, nakita ni Jae-ha na nalaglag ang flash drive kaya muli nilang hawak ito, ngunit hindi iyon ang mahalagang bahagi. Ang bagay na mahalaga ngayon ay wala ng oras. Kailangan nilang agad na sumakay sa elevator at makatakas mula sa pagsabog ng bomba. Ang pangunahing inaalala ni Anna ay ang alamin kung sinaktan ni Eugene ang kanyang ina o hindi. Ipinagtapat ni Eugene kay Anna at sa kanyang asawa na binisita nga niya ang ina ni Anna noong gabi na siya ay namatay, ngunit naghihingalo na siya at ito ay kagagawa ng trainer na kalbo sa utos ni Sejun dahil gustong protektahan ang karera sa politika. Nang saglit na matauhan ng ina ni Anna, hiniling niya kay Eugene na iligtas siya pero natakot si Eugene na tumawag ng ambulansya, kaya naman ay sinabi niyang protektahan mo ang anak ko. Lumalabas na tinutupad lamang ni Eugene ang kagustuhan ng ina ni Anna at pinoprotektahan siya sa lahat ng mga sandaling ito.
Nagulat si Ana at ganoon din si Sejun, lalo na nang nagpa siya si Eugene na humiling na hayaan na siyang maiwan doon dahil nais na rin niyang magpahinga. Si Sejun ay nagigilty kaya piniling manatili kay Eugene at nagpaalam kay Ana sa elevator. Bumalik siya sa kanyang asawa at niyakap sa mga huling sandali nilang magkasama. Sa elevator, nang mangyari ang malakas na pagsabog, ang lahat ay natakot sa pag-aakalang sila ay mamamatay na. Ngunit sina Ana, Jeha, at ang sekretarya ay himalang nabuhay. Pagkatapos ng lahat, si Ana ngayon ay may ebidensya laban sa mga nangungunang politiko ng bansa at naging tagapagmana ng kayamanan ng kanyang ama at maging kay Eugene. Sa wakas ay nalinis ni Jeha ang kanyang pangalan mula sa mga paratang laban sa kanya. Siya ay na-frame up para sa pagpatay ng mga sibilyan sa Iraq sa panahon ng isang misyon. Dahil dito, siya ay naging isang internationally wanted na kriminal at ngayon ay pinawalang sala. Si Jeha at ang mismong assistant ni Park ay nagsabuatan para patayin si Park. Inutusan nila itong kitilin ang sarili nitong buhay upang samahan si Eugene at Sejun sa kabilang buhay. Tungkol naman sa sekretarya na lumaki at napamahal sa kanila, kumilos siya upang ipaghiganti ang kanyang sarili kay Sungwon. Pinatay niya ito dahil sa ginawa nito sa kanya at kay Eugene. Pagkatapos ng lahat ng ito, inaasahan ng mga nangungunang politiko na hindi mananatiling inosente si Ana, sasama rin ito sa kanila tulad ng ginawa ni Eugene. Ngunit nagkamali sila dahil nagpa siya si Ana na ilantad sila sa publiko gamit ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos noon, masayang naglakbay ang dalawang nagmamahalan tulad ng kanilang plano. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!